Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Come on, yung mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord for our God's Jesus, the Anointed One. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And natin ding ideklara ang ating JA1 culture. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I'm not extreme. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal na pabanal. Kung naniniwala ka, muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. So, isang maulang araw sa ating lahat. Hindi ang ulan ang pipigil sa atin upang tayo magpuri sa Panginoon. Amen? Amen ba? May joy pa rin ba kayo hanggang ngayon? Amen? Ang joy natin ay hindi nakabase sa sitwasyon nating nararanasan, kundi ang ating joy ay nakabase sa ating Panginoong Hesus. Amen? So, ating series for the month of August sa second service is all about joy. Yan, praise God. Sino pala nakapanood ng ating live stream kanina ng first service? Yan. Yung mga hindi nakapanood, please balikan nyo yun. Napakaganda ng ating topic kaninang umaga. Ang daming umattend kanina dito, mga more than 50 na katao ang umattend dito kanina. Praise God. Yan. Napakaganda po ng topic natin kaninang umaga. So, although maganda rin po ang topic natin ngayong second service, but I just want to encourage every one of you, especially about isang nandito, na balikan po natin yung first service because ang pinag-uusapan naman natin sa first service is about ano yung ating pinag-uusapan? Destined to succeed. Okay? About success. So discovering, kumbaga about sa success sa pinag-uusapan natin. So magkano yan? Magkasama yan. Kaya kapag may mga wala kang ginagawa this week, balikan natin yung ating first service and I believe napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. But today, in our second service, ang ating pag-uusapan is all about joy. Sabihin natin lahat, joy. Tingnan mo yung katabi mo kung may joy. O amoy joy lang, amoy joy. Dahil naghugas ng pinggan kanina no, bago pumunta dito. So praise God. So ngayon ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay pinamagatan ko pong pakibasa nga 1, 2, 3, go. Joy killer. Yan. Ano bang joy killer? Mikrobyo. Hindi. Ang joy na dishwashing, nakakakilya ng mikrobyo. Pero ano ba yung mga bagay, mga primary killer ng ating joy? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Diba? Dapat maunawaan natin, ano ba yung mga primary reason kung bakit nawawala yung joy natin? Kumbaga, pagkagising mo, sobrang saya mo naman, pero maya-maya nawala na yung saya mo. Diba? So, sino nakaka-experience ng ganun? Yung pagkagising mo, ang ganda-ganda ng gising mo, tapos biglang maya-maya nawala na yung joy mo. Diba? Nakita mo lang yung anak mo na ang kalat, wala na. Diba? Pagdating mo sa trabaho, nakita mo yung inggitera mong katrabaho, nawala na yung joy mo. Diba? Sa school, pagkarating mo sa school, ang saya-saya mo pumapasok sa school, tapos pagdating mo sa school, nakita mo yung classmate na inaaway ka at sinasabihan ka ng hindi magaganda, nawala na yung joy. But ito lang yung sinasabi ko sa inyo, huwag niyong hayaan na mawala yung joy natin kasi ang joy natin ay hindi dahil sa sitwasyon o hindi dahil sa anumang mga nangyayari sa atin, kundi ang joy natin ay dapat galing kay Lord. Ang joy natin ay si Lord. Amen? Pero ngayon, pag-uusapan natin is all about joy killer. Ano ba yung mga pumapatay sa ating joy? Handa na ba tayo? Tanong mo yung katabi mo, handa ka na ba? Okay. Ang
pumapatay sa ating joy, number one is worries. Sabihin natin lahat worries. In Matthew chapter 6 verse 34, it says, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Okay? Each day has enough trouble of its own. So ano ang number one joy killer ng isang tao? Worries. Amen? Sapat na yung mga alalahanin sa araw na ito. Kaya wag mo nang alalahanin yung para sa araw ng bukas. Kasi kung aalalahanin mo pa yung para sa araw ng bukas, at sa isa pang kinabukasan, at sa darating na linggo, hindi ka na magiging masaya. Amen. Whatever is going to happen will happen whether we worry or not. Nakalagay ba yun dyan? Ulitin ko ha. Whatever is going to happen will happen whether we worry or not. Mangyayari at mangyayari ang dapat mangyari, mag-worry ka man o hindi. Kaya wag mong hayaan na dahil sa pag-aalala mo, pagkabalisa mo, mawala yung joy mo. Tulad nga ng sinabi ko nung last Sunday, masyadong maganda ang araw na ito para ikaw ay maging malungkot. At wag mong hahayaan na ang mga alalahanin sa buhay ang siyang maging dahilan para mawala ang iyong kagalakan. Pastor, paano po ba talaga ako magiging masaya? Bayaran na bukas, wala pa po akong pambayad. Di ba? May mga ganun tayong mga eksena eh. Pastor, paano po ako hindi mag-aalala? Magbabayad na ng tuition yung anak ko, wala pa akong pambayad. Magbabayad na kami ng renta, wala pa kaming pambayad. Paano po ako hindi mag-aalala? Huwag mong hayaan na dahil sa worries mo, mawala at mamatay yung joy mo. Bakit? Sa aklat ng Luke chapter 12 verse 25 up to 31, sabi dito, "Who of you by worrying can add a single hour to your life?" Sino sa inyo dito, kapag ka ikaw ay nag-worry, ay makakadagdag ito sa iyong buhay? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Ba't ka pa mag-aalala sa mga bagay na yan? Verse 27, "Consider how the wildflowers grow. They do not labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these." Diba? Sabi naman, masdan mo ang mga bulaklak na yan. Sabi niya dito, even si Solomon, na napakayaman, ay hindi nakapagsuot ng ganyan. Sabi sa verse 28, "If that is how God clothed the grass of the field, which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, how much more will He clothe you?" Diba? Sabi niya, kung dinadamitan nga daw ng Diyos itong mga wild grass na to, itong mga halaman na ito, na kinabukasan ay itatapon lamang sa apoy, ikaw pa kaya ang hindi niya damitan? In verse 29, "And do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it. For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them." Verse 31, "But seek His kingdom, and this thing will be given to you as well." So, yung joy na meron ka ngayon, madalas, ang pumapatay nito ay ang mga alalahanin natin sa ating buhay. But the Word of God is true. Yung Word of God ay ating mapapanghawakan. Bakit mo kailangang mag-alala kung meron mang halaman na dinadamitan ng Diyos, ay higit na mas mahalaga ka sa halaman? Sabi nga sa mga another verses dito, kung ang mga ipon nga hindi naghahasik, hindi nag-iipon, pero pinapakain ng Diyos, ikaw pa kaya? Amen? Worrying is not going to add a single hour to your life, so stop stressing and giving it to God. Amen?
Wala namang mabuting maidudulot sa iyo ang iyong pag-aalala. Sa halip, masisira lamang ang araw mo at mawawala lang yung joy mo. Amen? Nagigets po ba natin? Kaya huwag ka na mag-alala. Maging masaya ka na lang. Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin? Kasi kung may pinangahawakan kang pangako ng Panginoon, hindi uso sa mga Kristiyano ang pagwo-worry. Alam mo yung mga taong nagwo-worry, hindi niya nauunawaan ang salita ng Diyos. Sino sa inyo dito nauunawaan at naniniwala sa salita ng Diyos? Kung nauunawaan mo at naniniwala ka sa salita ng Diyos, wala kang dapat ikapangamba. Wala kang dapat ikabalisa. Hayaan mong manatili sa iyo yung joy na ibinigay sa iyo ng Diyos at huwag mong hayaang manakaw ito o masira ito ng dahil lamang sa iyong pag-aalala. Amen po ba? Naunawa po ba natin? Don't let your worries kill your joy. Kasi sayang. Sayang. Because worrying does not take away tomorrow's trouble. It takes away today's peace. Ulitin ko ha. Worrying does not take away tomorrow's trouble. It takes away today's peace. Yan ang nagagawa ng worry. Kasi mag-worry ka man ngayon, kinabukasan, yung pinag-aalala mo, yun pa rin. Hindi yan maaalis yung trouble mo kapag nag-worry ka. Pero alam niyo, kapag nag-worry ka ngayon, ang nawawala, yung kapayapaan mo. Alam niyo nawawala? Yung joy na meron ka. Instead of worrying about you cannot control, shift your focus on God. Amen? Amen po ba? Kasi hindi naman natin kontrolado ang mga pangyayari. Kapag ka hindi mo na kontrolado ang mga pangyayari, ipagpasa Diyos mo na. Kaysa mag-alala ka pa. Kaysa mangamba ka pa. Kaysa isipin mo ng isipin. Kasi wala namang magagawa yung pag-iisip mo. Nawawala lamang yung joy mo. Amen? Amen po ba? Nakaka-relate ba tayo dito? Diba? Ang dami nating alalahanin sa buhay. Totoo yan. Given yan. Pero lagi nyo tatandaan, kahit napakadami ng alalahanin natin sa ating buhay, meron tayong Diyos na kayang tulungan tayo sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Amen? Because ito laging ilagay nyo sa isipan ninyo, yung unang verse na binanggit ko sa inyo last week. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen? Amen po ba? Nagigets po ba natin? Remember, God made this day for you to rejoice. Kaya wag mong hahayaan na dahil sa worries mo, mawawala yung joy mo. Naunawaan ba natin? Masaya ang araw na ito na ginawa ng Diyos para ikaw ay maging malungkot. At wag mong hahayaan na yung alalahanin mo sa buhay ang sumira ng saya mo. Amen. Because worrying does not take away tomorrow's trouble, it takes away today's peace. Instead of worrying about you cannot control, shift your focus on God. Shift your focus to God. Shift your focus on God's Word. At kapag alam niyo yung makaramdam ng pag-aalala, normal yan. Pero yung manatili yung pag-aalala, hindi na normal yan sa isang Kristiyano. Amen? Gets po ba natin? Siyempre, tao tayo. Hindi naman tayo robot na hindi nakakaramdam ng worries, lalo na kapag may mga kailangang bayaran, may mga bagay na kailangang alalahanin talaga. Pero, bilang tayo mga lingkod ng Diyos at nananampalataya kay Kristo, ito yung kakaibang response na meron tayo. Ang mga taong hindi nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, kapag may worries, nananatiling worries. Tayo naman, kapag may worries, may salita ng Diyos na tayong pinangahawakan at yung worries na nararamdaman natin, unti-unting nawawala at nabibigyan tayo ng kapayapaan at ng kagalakan. Amen? Amen po ba?
Alam nyo, in Psalms chapter 94 verse 19, ang ganda ng verse na ito. Basahin nga natin lahat. 1, 2, 3, go! Your consolation brought joy. Wow! Amen. Alam niyo po yung worries, ang anxiety, ang depression, yan ay nanggaling saan? Sa anxiety. Okay? At ang anxiety, saan nagmula yan? Sa worries. Nagets po ba natin? Sometimes yung mga nagkakaroon ng anxiety, mga depression, they are overthinking a problem that does not exist. They are overthinking a problem na hindi pa naman talaga nag-exist. Most of the time, paano na lang kapag ganito yung nangyari? Paano na lang kung ganito yung mangyari? Ano kaya mangyayari sa buhay ko? Yung masyadong nakafocus sa future, sa halip na ine-enjoy yung ngayon. And sometimes, hindi mo kailangang halalahanin ang future mo. Bakit? May Diyos na may hawak nito. Just enjoy your today. Si Lord ang bahala sa future mo. Si Lord ang bahala sa tomorrow mo. Amen? Sometimes hindi natin ma-enjoy yung araw ngayon kasi masyado tayong nagwo-worry sa mga mangyayari sa mga darating na araw. Amen? Kaya nga sabi dito, when anxiety was great with me, your consolation brought me joy. Yan ang nagagawa ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Amen? Huwag mo nang alahanin yung araw ng bukas. Ano yung sabi sa ating binabasa kanina? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Hayaan mo mag-alala yung bukas sa kanyang sarili. Hindi ikaw ang mag-aalala sa bukas. Amen? Naunawan po ba natin? Pastor, maraming bayarin. Hayaan mo yung bayarin na mag-alala sa kanya. Basta may Diyos ka. Alam mong nagtitiwala ka sa Panginoon. Alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Kasi kung naniniwala tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos, wala tayong dapat ikabahala. Amen? Wala dapat tayong kailangang ipag-alala. Kasi sagot tayo ni Lord. Hindi kailanman ipapahiya ng Diyos ang kanyang salita. Hindi kailanman ipapahiya ng Diyos ang kanyang pangako. At higit sa lahat, hindi kailanman ipapahiya ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Amen? Kaya wala dapat tayong pangamba. Wala dapat tayong pag-aalala. Huwag mong hayaan ng isa sa maging joy killer mo ay ang worries. Amen? Amen? Pangalawa na joy killer. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Go. Ha? Ano fear God? Fear. But fear God, ano nakalagay dyan? Fear lang. Okay. Hindi nakakamatay ng joy ang fear God, ha? Fear lang, fear. Takot lang, takot. Okay. Nagulat pa ako. Sabi, iba yata nalagay. Fear. Gets? Isaiah chapter 41 verse 10. Basahin natin, 1, 2, 3, go. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Alam nyo, yung fear not is the most repeated command in the Bible. In fact, sabi nung iba, sabi naman iba hindi daw, pero sabi nung iba, pero mas maganda na rin yung sabi ng iba kaysa sabi ng iba. Pero sabi ng ibang mga Bible scholar, it's been said there and it's been said that there are 365 fear nots in the Bible. One for fear not for every day of a year. Tignan niyo yun. Pwedeng less than 365, pwedeng more than 365, but the conclusion of it, there are many command and instruction of God na sinasabihan tayo ng Diyos that fear not. Do not be afraid. Do not fear. Nagigets po ba natin? Nagigets ba natin? Bakit? Ang takot ang isa sa talagang pumapatay sa ating kaligayahan.
Amen? Aminin man natin sa hindi. Once na may fear ka na, wala ka ng joy. Iba kasi yung worries, iba yung fear. Sometimes, yung mga taong takot, takot sumubok ng bago. Bakit? Baka magkamali. Eh yung isa, nagkamali, natuto, nagkaroon ng joy. Ikaw, takot kang magkamali. Yung iba, sumubok, pero ikaw, ayaw mong sumubok kasi natatakot ka. Yung iba, masaya na, ang naging resulta, ikaw, takot pa rin. Amen? Sabi dito, do not fear. Pag sinabing do not fear, God is present with you. Amen? Sa Isaiah chapter 41 verse 10, sabi doon, so do not fear. Do not fear, God is present with you. So wala kang dapat ikatakot kasi andyan si Lord. Ano yung pangalawa? Do not be dismayed. Bakit daw? For He is our God. Yung kasama natin ay hindi lang basta present. Yung kasama natin, Diyos. Naunawaan ba natin yun? Ang kasama natin ay hindi pipitsuging tao. Hindi siya ordinaryong tao. Ang kasama natin ay isang Diyos. Sabi pa niya dito, I will strengthen you. Pag sinabing I will strengthen you, hindi lang to physical strength, even your inner strength. He gives you inner power. Amen? Sometimes kasi malakas ka lang physically, pero yung inner mo, hindi malakas eh. Wala kang determinasyon. Wala kang lakas ng loob na gawin yung mga bahagi na pinapagawa ng Diyos. Sabi ng Bible, I will strengthen you. Ano pa sabi ng Bible? I will help you. Oo, pwede kang mabigo, magkamali, pwede kang mag-fail, but God will assist you in time of need. Amen? God will assist you in time of need. Sa panahong kailangan mo siya, sa panahon na kita ng Diyos na kailangan mo ng tulong, God will help you. At ang sabi pa dito, I will uphold you. He hold you safe with His righteous hand. Hinding-hindi ka bibitawan ng Diyos kahit ikaw ay bumitaw na sa Diyos. Amen? Alam mo, sometimes, akala mo ikaw yung nakakapit sa Diyos. Ang katotohanan, hindi ka na nakakapit. Si Lord ang nakakapit sa iyo. Si Lord ang may hawak ng kamay mo. Sometimes nga bumitaw ka na eh. Bakit? Punong-puno ka na ng takot. Punong-puno ka na ng takot sa buhay mo. Takot ka sa mga pwedeng mangyari sa pamilya mo. Takot ka sa pwedeng mangyari sa anak mo. Takot ka sa pwedeng mangyari sa future mo. Ang dami mong fears. Pero tandaan natin, may pangako si Lord. In Psalms chapter 56 verse 3, ito lagi mong ilagay sa iyong puso at isipan. When I am afraid, I put my trust in you. Wow. Kapag dumarating yung time na natatakot ka sa sitwasyon ng iyong buhay, sabihin mo to, when I am afraid, I put my trust in you. Lord, natatakot po ako. Ano po pwedeng mangyari sa aking mga anak? When I am afraid, Lord, I will put my trust in you. Lord, hindi ko po alam kung ano pwedeng mangyari sa aming negosyo. Grabe po yung nangyayari ngayon. Natatakot po ako. Paano na lamang po yung aming naghalo na yung takot tsaka yung worries mo. Sabihin mo na lang, when I am afraid, I will put my trust in you. Amen? Fear is the thief of joy. Don't let it rob you anymore. Amen? Fear is the thief of joy. Don't let it rob you anymore. Tama na. Huwag mo nang hayaang nakawin ng takot ang joy na meron ka. Amen? Even nga sa ating paglilingkod sa Diyos, marami tayong takot. Takot tayong maglingkod kay Lord. Bakit? Baka kasi kung ano sabihin ng iba eh. Kaya ayaw kong maglingkod kay Lord. Baka kasi maliitin ako nila. Alam niyo po, ako po, tinawag ako ni Lord na magpastor when I was 26 years old, 27. Magsasampung taon na po ako dito sa San Fernando. And aaminin ko sa inyo, may takot ako. During that time na tinawag ako ng Panginoon na maging pastor. Kasi ang nasa isip ko, ang bata ko.
Bata ko 27, nakakatakot. Punong-puno ako ng takot. Punong-puno ako ng what ifs, 'di ba? Marami tayong mga what ifs sa buhay. Papaano na lang kapag di sila nakinig sa akin? Papaano na lamang kung maliitin nila ako kasi bata ako? Papaano na lang kung di nila ako irespeto? Dami kong fear. But yung fear na to, sabi ko kay Lord, Lord, when I am afraid, I will put my trust in you. Tinawag mo ako, ikaw ang bahala sa akin. Amen? Even sa ating paglilingkod kay Lord, may takot tayo. Pero go lang. Kapag may pinapagawa, even nga sa mga command ni Lord, may mga takot tayo. Diba? Takot tayong ibigay yung pinapabigay ni Lord. Takot tayong gawin yung pinapagawa ng Diyos. Takot tayong magturo or mag-share ng Word of God. Minsan nga, tagal mo ng Kristiyano, takot ka pang mag-pray. O, ikaw ang opening prayer. Ako, wag po ako. Ha? Yung asaya-saya mo, asaya-saya mo ng asaya-saya mo habang kumakanta. Woo! Woo! Okay? May I ask that you lead the prayer? Diba? Nawala agad yung joy. Pati yung pagpipray, kinakatakutan mo. Sometimes, napaka-basic. Minsan, even yung mga basic na thing na bilang mga Kristiyano, kinakatakutan natin. Alam niyo, wala tayong dapat ikatakot. Huwag mong hayaan yung takot mo ang maging dahilan para mawala ang iyong joy. Naunawaan ba natin? Nagigets ba natin? Napakahalaga na maunawaan natin ang bagay na ito. Dito tayo magtatapos sa pangatlo. Okay, basa. 1, 2, 3, go. Uncontentment. Uncontentment kills joy by shifting focus from present blessing to perceived lacks. Ulitin ko ha. Uncontentment kills joy by shifting focus from present blessing to perceived lacks. It fuels constant comparison, breeds quiet resentment, and traps the mind in a cycle of wanting more. Yan. Gusto ko pa nito. Which strip away peace and gratitude for what is already owned. Sinong may mga cellphone? Taas nga kamay na may mga cellphone. Are you grateful na may cellphone ka? Ay, sometimes, bakit nawawala yung joy mo? May nakatabi kang may iPhone 17 Pro Max. 1 terabyte fully paid. Tapos cellphone mo, Android lang. Ang saya-saya mong naglalaro sa cellphone mo, may nakatabi ka ng naka-iPhone. Buti pa siya. May iPhone. Ako, walang iPhone, wala pang ipon. Wala na lahat. Diba? Bakit? You are not contented sa kung anong meron ka. Yung present blessing na meron ka ngayon, yan yung deserve mo pa lang. Amen? Yan yung kita ng Panginoon na mapapagkatiwalaan ka pa. Yan pa lang yung kakayahan mo. Amen? Nagigets ba natin? Ito kayo. Okay? Huwag tayong matakot dyan. Kahit nag-morning. Amen? Nasa uncontentment na tayo, tapos tayo sa fear. Okay? Okay. Uncontentment. So sometimes, itong uncontentment, for example, dati you are praying for work, and napakasaya mo na nagkaroon ka na ng trabaho. Yes, may trabaho na ako. Ang sahod ko, 10,000 a month. Saya-saya. Nalaman mo yung katrabaho mo, ang sahod 15,000. Daya naman nun. Diba? Kala ko, kontento ka na dun sa 10,000. Diba? Nung wala kang pera, wala kang trabaho, at nagkatrabaho ka, ang saya-saya mo. Bakit nung may nakita kang mas mataas ang sahod sa iyo, biglang nawala yung saya mo? Uncontentment. Di ka kontento sa kung anong meron ka. Makinig kayo mabuti, tingin sa akin lahat. Kung ano ang meron ka ngayon, yan pa lamang ang itinakda ng Panginoon para sa iyo. Kasi binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagpapala ayon sa sarili nating kakayanan. Naalala niyo yung binigyan ng 5 talents, 3 talents, tsaka 1 talents? At ang sabi ng Biblia, binigyan sila ng Diyos ayon sa kanilang kakayanan. Kung ano man yung meron ka ngayon na trabaho, na negosyo, okay, or blessing, material blessing, or financial blessing, yan pa lang ang kaya mo.
You need to be contented sa kung anong meron ka. And you need also to enjoy sa blessing na meron ka ngayon. Kasi kung hindi ka masaya sa blessing na meron ka ngayon, yan yung blessing na pinag-pray mo noon. Ako nalulungkot ako sa mga taong walang trabaho, nung nagkatrabaho, problema nila yung trabaho nila. Nung hindi pa nagsisimula yung trabaho, Pastor, ito po yung pinag-preference kong trabaho talaga. Nung nakapagtrabaho na, Pastor, ang hirap po ng trabaho. Gusto ko na po ganito, ayoko na po nito. Ha? Kala ko yan yung pinag-pray mo. Nag-iba na po ang aking isip. Ano sabi ng Bible? Huwag umasang tatanggap mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip. Nagigets ba natin? Alam nyo, sometimes, hindi agad ibibigay ni Lord yung talagang para sa atin. May ibibigay siya, hindi dahil yun yung deserve mo na. Ibibigay niya yon para ilabas ang iyong character. Kaya mo pa rin bang magpasalamat kahit ang hiniling mo 10,000, ang ibinigay ko muna ay 1,000 lang? Grabe ka naman, Lord. Ang aking pinag-pray 10,000. Tapos binigay mo 1,000. Grabe ka naman, Lord. Kaya mo ba magpasalamat at maging masaya kung ano man yung ibigay muna ni Lord sa iyo? Because yung ibibigay ni Lord muna sa iyo, it is a test of character. Naunawaan natin? Kung may hiningi ka sa Panginoon at hindi pa yun yung natanggap mo, hindi pa talaga yan. Pero, yung ibinigay muna sa iyo ni Lord, ang gusto ng Panginoon, subukin ka. Kaya mo pa rin bang magpasalamat at maging masaya? Kahit yan muna ang ibinigay sa iyo ni Lord? Nagigets po ba natin? Nakaunawa po ba natin? Alam niyo, ako thankful ako kay God. I'm praying na, Lord, gusto kong magkaroon ng kotse. This year, magkakaroon ako ng kotse. Pero ang binigay sa akin ni Lord, tricycle na mukhang kotse. And masaya ako. Alam niyo, pray ko, hindi ko minamaliit yung tricycle. Sabi ko, Lord, ayaw ko talagang tricycle. Gusto ko kotse. Kasi gusto ko kapag ka nagkaroon ako ng sakyan, yung makikita naman yung glory ni Lord sa akin, hindi yung parang, eto wag niyo ma-misinterpret para akong tricycle driver or ganito. Ayoko nang ganun yung magiging impression ng mga tao kapag nakikita ko. And one time, meron akong nakausap na isang tao na in-inquirean ko ng tricycle. Back to back, color blue. Parang pampasada din. Sabi ko, yun, okay na to siguro. Sabi ko, pero alam niyo si Lord, hindi niya kapag kakita ng Diyos yung puso mo, at sinabi mo kay Lord na, Lord, gusto ko na kapag ka nagka-blessing ako, ang makikita yung glory mo, may gagawin siyang iba. Sabi ko, ito nang gusto ko, okay na yan siguro. Pwede na yan, pang service na lang. Pero ang prayer ko, gusto ko makita dun sa blessing na yun si Lord. Pero alam niyo, nakakalungkot na nakakatuwa. May isang pumunta daw dun sa lugar na yun. Wala yung may-ari, yung tunay na may-ari, nila yung parang katiwala. At kinuha yung tricycle na kukunin ko. Nung minessage ko na, pwede mo nang dalhin dito yung tricycle. Ay, Pastor, sorry. Nakuha na, na-deliver na kasi wala ako ng Sabi ko, ay, paano yan? Tapos mamaya may binigay siya sa akin. Nung nakita ko yung tricycle, ganda nito ha. Sabi ko, kakaibang tricycle to. Pinag-pray ko kay Lord, kotse. Ito mukhang kotse. Sabi ko kay Lord, Lord, masyadong mahal to. Paano ko kaya ito mababayaran? Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Kung hindi pa ako, sabi ko, hindi ko pwedeng ipilit, Lord, kotse. Doon sa aming nirerentahang bahay, ang dami ng sakyan doon, ang hirap kayong lumabas. Sabi ko nga, kung kotse yung binigay sa akin ni Lord, hindi pa napapanahon. Nagigets mo ba natin? Kaya sabi ko kay Lord, Lord, salamat kasi mas matalino ka kaysa sa akin. Saka naisip ko rin, sa estado ng aking buhay ngayon, baka yung blessing na ibigay sa akin ni Lord, baka maging problema ko. Bakit? Hindi pa ako ready sa mga maintenance ng kotse. Mahal po maintenance ng kotse. Tama? Kaya kapag kayo nag-pray ng kotse,
Sabi kasi nila, i-provide ni Lord yung needs. Yes. Pero minsan you need also to be wise. Ready ka ba sa stress na mararamdaman mo kapag nagkaroon ka na ng ganung blessing? 'Di ba? You are praying. Ito, tanong ko sa iyo. You are praying na magkaroon ng malaking bahay. Ready ka ba na magbayad ng malaking bill sa kuryente? Imposible kasi na malaki yung bahay mo tapos ang kuryente mo lang 500. Imposible yun. Nire-ready ka lang ng Panginoon. Kung yan muna yung ibibigay sa iyo ng Diyos, makontento ka muna, maging masaya ka at mapapagkatiwalaan ka muna sa meron ka ngayon. Nagigets po ba natin? We need to be happy sa mga bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kasi kung dyan pa lang sa ipinagkaloob muna ni Lord sa iyo, although hindi pa talaga yun ang hinihiling mo, naging masaya ka na, magiging masaya si Lord na ibigay sa iyo yung talagang kahilingan mo. Pero kapag ang binigyan ka ni Lord ng ganito, ay, sabi ko 4 wheels eh. Bakit 3 wheels pa rin? Mukhang kotse lang. Sabi ko, kotse. Ano ba naman yan, Lord? Alam niyo, you need to be contented sa kung anong meron ka. And sometimes, alam niyo, minsan bubulungan ka pa rin ng kaaway. Kasi, after kong mabili yung tricycle, nag-i-inquire pa ako ng 4 wheels. May nakausap ako, sabi ko, ito, favor ni Lord to. Nakilala ko, pastor. Pastor, bigay ko na sa inyo itong kotse na to. Pero itong halaga lang, ang mura. Parang kayang-kaya to. Alam niyo, nire-remind ako ni Lord, tumingin ka dun sa labas ng bahay ninyo. Meron ka ng tricycle. Huwag ka na munang di na nga masyadong magamit yung isang motor tapos kukuha ka pa ng kotse. Sino nang gagamit ng ibang mga sakyan? Sabi ko, oo nga, kailangan ko munang maging kontento bago ako pagkatiwalaan ng Diyos dun sa mas malaki pa. Tatanong, sa kung anong meron ka ba ngayon, kontento ka na? May joy ka pa rin ba? Masaya ka ba? Kasi kung di ka masaya sa kung ano meron ka, you don't deserve ng another. Kung di ka grateful sa kung anong meron ka ngayon, you don't deserve ng increase. Lord, masaya po ako sa sahod ko ngayon. Thank you, Lord. Pero kung maaari po, pwedeng pakidagdagan naman. Kung maaari lang po, Lord. Pero masaya po ako. Yung tunay na joy, ha? Baka sinasabi mo lang yan. Kasi kapag kita ni Lord na masaya ka sa kung anong merong blessing ka ngayon, walang magagawa si Lord kundi i-bless ka lalo. Amen? Amen ba? Amen ba? Sino may pera dito? Asa ka may mga pera? Masaya ka ba sa perang meron ka ngayon? Ayun, sige, pastor, magiging masaya na ako kasi dadagdagan ni Lord bukas. Masaya ka ba? Ito lang. Ay, nakakalungkot isipin, alam nyo? Ang utak ng tao sa kokonti, wala. Tama? May pera ka dyan, wala. Parang ka nakarating dito. Di ba? Kasi hindi tayo kontento. We're asking for more. We're seeking for more. Don't expect more kung hindi ka marunong makontento. Amen? Ano sabi ni Apostle Paul kay Timothy? Godliness with contentment is great gain. Ulitin ko ha. Godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desire that plunge people into ruin and destruction. Ito na, for the love of money is a root of all kinds of evil. It is true, this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Ano ibig ko sabihin dito? Hindi ko sinasabing makontento na tayo ngayon at wag na tayong umasa sa gagawin ni Lord. Gets? Magkaiba yun. Sinasabi ko, kung ano yung blessing na meron ka ngayon, makontento ka muna at maging masaya ka at mag-intay sa paparating na blessing mula sa Diyos. At huwag mong hayaan na yung blessing mo ngayon ay nagiging reklamo mo. Kasi yung blessing na meron ka ngayon,
once pinag-pray mo yan. Nauunawaan nyo? Ulitin ko ha, yung blessing mo ngayon, once pinag-pray mo yan. Kaya wag mo nga hayaan na yung blessing na, parang ganyan, Lord, bigyan mo nga ako ng trabaho. O, itatrabaho na ka. Okay. Thank you, Lord, sa trabaho. Lord, grabe naman yung trabaho na to. Grabe naman yung boss ko. Grabe naman yung gato. Wait lang. Di ba yan yung pinag-pray-pray mo? You need to endure kung ano man yung mga mararanasan mo sa work. Nagigets ba natin? Tayong mga Kristiyano, hindi tayo Kristiyano na bed of roses. Na kapag nagtrabaho ka, wala kang magiging problema. Kapag nagnegosyo ka, umawawala ka. Hindi. Ang pangako lang kasi ng Panginoon, kasama natin siya. Sa trabaho, may problema man, kasama natin siya. Sa negosyo, may problema man, kasama natin siya. Ang kailangan mo lang, ipakita kay Lord na kontento ka at masaya ka sa anumang blessing na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Amen? Kasi once na ikaw ay hindi kontento, nawawala yung joy. Amen? Yung binigyan ka na nga, sa halip na maging masaya ka at binigyan ka, ito lang. Di ba parang nakakainis bigyan pa sa susunod yung ganong tao? Yung di na nga nagpasalamat, nilait pa yung binigay mo. Yan lang. Unti naman yon. Diba? Pautang nga ako ng 1,000. Bro, pasensya na. 500 lang yung maibibigay ko. O sige bro, tatagay ko yung 500. May utang ka sa akin 500 ah. Parang siya pa yung nagkaroon ng utang ah. 500 lang? Nagigets ba natin? We need to be contented sa kung anumang blessing na meron ka ngayon. Uncontentment kills joy by shifting focus from present blessing to perceived lacks. Yun lagi ang tinitingnan mo yung kakulangan, lagi tinitingnan mo yung wala ka. Huwag mo tingnan kung ano yung wala ka. Ang tingnan mo kung ano yung meron ka. At kung ano yung meron ka ngayon, ipagpasalamat mo sa Diyos at hayaan mo kung ano yung meron ka ngayon, maging source din ng joy na meron ka. Amen? Amen po ba? Huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos si Lord. May plano pa si Lord. Pagpapalain ka pa niya. Ang gusto lamang makita ng Panginoon, makita kang kontento sa kung anumang blessing na ipagkakaloob niya. Amen? Philippians chapter 4 verse 11 up to 13. Ang galing ni Apostle Paul. I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need. I know what is to be have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13, favorite nating verse, I can do all this through Him who gives me strength. Alam niyo, contentment is napakahalaga, very important in our life bilang isang Kristiyano. Amen? Kung ikaw ay may trabaho, maging masaya ka sa trabaho meron. If you're asking for more, hintayin mo na lang. Pero wag mong hayaan na yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung pamilya mo, yung course mo, yung pag-aaral mo, yung school mo ang maging reason para mawala yung joy mo. Maging kontento ka sa kung anong meron ka ngayon. Amen? Amen ba? Kasi sayang ang araw na ito na ginawa ng Diyos kung mawawala ang iyong joy. Amen? Last, don't allow anything kills your joy. Huwag mong hayaan. Alam niyo, maging prinsipyo natin ito bilang mga Kristiyano. Walang sino man ang pwedeng sumira ng araw na ginawa ng Diyos para ako ay maging masaya. Amen? Amen ba? Wag kang papayag na may sisira na kahit ano, kahit sino sa araw na ginawa ng Diyos. Alam niyo yon, excited na excited si Lord na gumawa ng araw para sa iyo tapos magiging malungkot ka lang. Hindi ka grateful.
Ay, nako. Pero mo yung katabi mo kung masaya pa. Parang wala na yatang kasaya-saya. There are many reasons for us to become happy. There are many reasons for us to be happy. Kailangan lang natin, i-check mo lang. Yang katabi mo, sapat ng dahilan yan para maging masaya ka. Amen? Gets ba natin? Naunawaan ba natin? Kapag ka nakakakita ka ng mga dahilan para maging malungkot ka, makinig, tingin sa akin lahat. Kapag nakakakita ka ng mga dahilan para maging malungkot ka, tumingin ka sa langit, tumingin ka sa surroundings mo, at makikita mo, yung langit na yan, ginawa ng Diyos para maging masaya ka. Yung tubig na iniinom mo or iinumin mo pa lang, ginawa yan ng Diyos para maging masaya ka. Yung hangin na nilalanghap mo, kahit hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo, ginawa ng Diyos yan para maging masaya ka. There are many reasons for us to be happy. Don't allow anything or anyone kills your joy. Amen? Amen? Palakpakan natin si Lord. Tayong lahat ay tumayo. Hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan ninyo. But sabi ng ating napag-aralan kanina, sabi dito, in Psalms chapter 56 verse 3, when I am afraid, I put my trust in you. Let your trust to God gives you joy, gives you peace. Hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan ninyo ngayon, pero isa lamang ang sinasabi ko, gustong sabihin sa atin ng Panginoon, huwag mong hayaang mawala yung joy na meron ka. Just put your trust to God. Magtiwala ka sa pamilya mo, trabaho mo, negosyo mo, pag-aaral mo, kaibigan mo. Ano man yan, magtiwala kay Lord. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging Minsan pa, ipahayag ng iyong mga labing sabihin mo, ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ipahayag ng ilabi, sabihin mo, at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, sabihin mo sa Panginoon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y magtitiwala. When I am afraid, I would put my trust in you.
Sabi mo sa Panginoon, ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang Sabi mo sa Panginoon, salita mo ang tanging sandigan ko. Tunay nga, Panginoon, ang salita mo ang sandigan namin. At ito magbibigay sa amin ng kagalakan sa mga panahon na kami nangangamba, sa panahon na kami po ay natatakot, at sa panahon na nawawalan kami ng contentment sa aming mga buhay. Kaya Father God, I pray, ang mensahe mo sa umagang ito ay patuloy na nagrema sa puso at isipan ng bawat isa. Na hindi kami papayag na may pumatay, pagnakaw ng aming mga joy na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming pong salamat. Hayaan mo ng mga salitang ito ay patuloy na may apply po namin sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.